Now, punta naman tayo dun. So, bakit 14 ang kailangan? Sabi ni Diz, hindi, kailangan talaga 16. Di ba? Nagtalo-talo pa yan. Hindi, kailangan 15. Kasi 22 na lang eh. Ito mga kaloys, punta muna tayo dun sa batas. Kung ano bang sinabi ng saligang batas. Yun naman talagang reference natin, di ba? Sinabi ba sa saligang batas dapat 16? Ano bang sinabi sa saligang batas? So ito po yun mga kaloys, ang sinabi sa saligang batas. Okay? Ito po ay Article 11, Section 3, number 6. Okay? Ito po mga kaloys. Okay? So sabi dito mga kaloys, kailangan ng 2/3. Okay? 2/3 of all the members of the Senate. So ang pinaglaban ng DDS na kailangan talaga 16 ay dahil sinabi dito na all members of the Senate. Okay? So kung 22 sila ngayon, 16 pa rin ba? Dahil 24 ang counting? Di ba? So ito po ay gustong i-challenge nila sa Korte Suprema. Kasi ito yun eh, all members yung sinasabi eh. Wala namang specification, all members present ba? All members na hindi suspended, hindi na ano. So, hindi malinaw. Okay? Pero yun na nga. Ayon kay Soto, di ba, na pwedeng, kasi 22 na lang sila, wala si Bato, nagtatago. Si Jinggoy ay nasa kulungan at suspended for 90 days. Di ba? So, ibig sabihin daw dun ay yung pagiging judge niya ay parang wala na kasi suspended siya. So 22 lang daw talaga. So kung kunin mo yung 22, yung 2/3 nun is around 15. Okay? Pero heto na nga mga kaloys. May balita, okay, na mayroon na daw warrant of arrest si Bongo sa ICC. So ibig sabihin dun mga kaloys, 21 na lang ang senators. Pero yun na nga, para malinaw daw, mayroon nang nag-file, I think narinig ko kanina mga kaloys, sa Korte Suprema para linawin, okay, kung ano tong all members present ba? Or yung judge, hindi suspended, di ba? Kasi kung 16 mga kaloys, hindi talaga ma-impeach. Wala talagang ma-impeach, di ba? So, pero 2/3 ang nakalagay, hindi 16. Okay? So, kung magiging 21 na yan at maaresto si Bongo, ang matitira na lang is 21. So, kung kukunin mo ang 2/3 ng 21, kaya halimbawa lalabas yung ano ng Korte Suprema kung anong tama talaga, di ba? Yung present ba para clarification, ay maging 14 ang kailangan na senator na mag-convict kay Sara. Kaya ang katanungan ko sa ating live viewers, sino sa tingin nyo ang pang 14? Okay? Para ma-impeach itong si Sara Duterte. Kasi matindi talagang ebidensya mga kaloys eh. 60% po ng ating live viewers nagsasabi na si Mark Villar. Tapos 23% nagsabi si Loren Legarda. 13% si Camille Villar and 4% ng ating live viewers nagsasabi na si Pia. Okay. Eto mga kaloysa. Si Mark Villar kasi, di ba, part DPWH siya dati. So imposible talaga na hindi niya alam yung mga nakawan. Sino bang nag-report kay Digong nung sinabi niya na may nakawan sa flood control? Di ba? Sino bang nag-handle ng mga flood control projects? Di ba DPWH? Right? Itong si Camille ay pago lang. Di ba? Hindi kaya may utang na loob siya sa mga Duterte? Dahil dun sa yung relationship ng Villar at saka Duterte? Or isa ba siya sa nakinabang sa COMELEC? Di ba? Ito namang si Loren mga kaloys. Ano talaga yan? Known talaga yan na balimbing. Okay? Pero itong si Pia, right? Ano ba, maging loyal ba siya sa kanyang kapatid? Iiwanan ba niya kapatid? Pero nakikita natin mga kaloys, loyal siya sa kanyang kapatid. So, by elimination, para sa akin ito yung analysis ko Sino kaya ang bibinggo sa atin? Okay? Yung pang 14.
Para sa akin, hindi si Pia. Hindi yan si Pia babaliktad. Maging loyal yan sa kanyang kapatid. Okay? At balita-balita natin na mayroon din talagang projects din itong mga Cayetano. Okay? Itong si Camille naman, I don't think so. Kasi nakita natin dun sa di ba? Nung nagpetition sila sa Korte Suprema, kung sino ba talagang legit, Campo ba ni Gatchalian or Cayetano, pumirma itong si Camille. Okay? So, i-cross natin yan. So, dalawa na lang. Okay? Villar at Loren Legarda. Pero ito lang ang mga kaloys, kung walang ICC warrant of arrest, kailangan ng 15. So, kailangan ng 2. Diba? So, para sa akin, kung 15 ang kailangan, malamang itong si Loren Legarda, gagawin niya yun para to save yung kanyang anak. Okay? Kasi kung magmatigasan siya mga kaloys, wala 24 billion, di ba, yung penalty sa kanya anak. So, kailangan niya maglaro. Right? Si Loren. So, pwedeng magbaliktad siya. Kung si Soto nga, di ba, na gulat na bakit bumaliktad si Loren sa tagal-tagal na pagkasama, ito pa kayang grupo ni Cayetano na kailan lang niyang kasama. Nagets yung mga kaloys? Di ba nung pumunta sa Senado na si Win Gatchalian ng speaker, talagang medyo maaliwalas ng niya, parang walang galit, di ba? Walang inis. Di ba? Unlike kay Pia na lang, common sense, 13 na sila, di ba? Nagtataray pa. So, alam na this. Ito naman si Mark Villar, malamang talaga ay makukulong talaga din siya. Susunod siya, okay, kay Jinggoy. At hindi siya pumirma doon sa petisyon ni Cayetano sa Korte Suprema. Pero yung kapatid niya si Camille ay nandoon. Hindi kayo nag-usap sila na mamamangka tayo sa dalawang ilog. Ikaw doon sa kampo ni Cayetano, ako naman dito sa kampo ni Gatchalian. Hindi kaya ganon? Di ba? Kasi dalawa sila Right? So, para sa akin mga kaloys, sino ang pang 14? Okay? Kung 60% sa inyo nagsabi na si Mark Villar, 23% nagsabi na si Loren Legarda, para sa akin mga kaloys, the probability is very high sa aking analysis na ang mauna dyan ay si Loren Legarda. Okay? Kasi ganun siya Di ba? Ganun siya na palipat-lipat. Di ba? Kung tinanong nga siya, pwede siyang bumalik. Right? So, ang pang 15 ay si Mark Villar. So, sino kaya ang bibingo sa atin sa susunod na mga araw? Yung kayo ba na bumoto kay Villar or ako na bumoto kay Loren Legarda? So, abangan natin yan mga kaloys. Pero anyway, abangan natin yung sasabihin ng Korte Suprema kung majority ba ng present na judge or kabuuan ng bilang ng mga senators.